Welcome to Heart Secrets. Sabi nila, kailangan nating pumili ng mabuti pagdating sa magiging kapartner natin sa buhay. Dahil kapag ikinasal na tayo, wala nang balikan. Kailangan mo ng panindigan ang naging kapareha mo habang buhay. Magandang araw po sa iyo, Miss Heart. Ako po si Anne, 28 years old, may asawa at 2 anak. 20 anyos pa lang po kami nang mabuntis ako ng asawa kong si Jomar. Kaya naman, kahit nag-aaral pa, kailangan naming magpakasal. Sa awa ng Diyos, pareho naman po kaming nakapagtapos ng pag-aaral. Pero kahit pa pareho kaming may diploma, hindi po naging madali ang buhay para sa amin. 8 taon na po kaming kasal ng asawa ko, pero hanggang ngayon, pakiramdam ko ay paikot-ikot pa rin kami sa hirap ng buhay. May maliit na pwesto po si Jomar sa palengke. Nagbebenta ng mga tempered glass, phone accessories at nag-aayos ng mga sirang cellphone bilang technician. Nakakaraos naman po kahit papano, pero kadalasan kapos na kapos pa rin kami sa pang-araw-araw na gastusin ng mga bata. Ang masakit po rito, Miss Heart, hindi naman po sa walang pinag-aralan ng asawa ko. Graduate po siya ng education. Kaso, ayaw na ayaw niyang magturo o gamitin man lang ang degree niya dahil napilitan lang daw siyang kunin yon noong college para lang makapagtapos at mapagbigyan ang mga magulang niya. Ang pangarap po talaga niya ay maging computer engineer. Bunga ng katigasan ng ulo niya. Heto kami ngayon, nandito pa rin sa kahirapan ng buhay. Sumama lalo ang loob ko noong sumapit ang ika-4 na kaarawan ng bunso naming anak. Miss Heart, bilang ina, pangarap ko namang makapagdaos kahit papano ng birthday party ang anak ko. Ni minsan sa kanilang dalawa ay hindi pa namin naranasan yung tipong may handaan. May malaking cake, maraming lobo at maraming bisita. Sa tuwing magkakaroon ng okasyon ng mga kapitbahay namin, ay palagi lang nakatanga ang mga anak ko. Kaso, naging dahilan pa ito ng napakatinding away namin ng asawa ko. Jomar, ano ba? Birthday ng anak mo ngayon. Di wala man lang tayong maihain sa mesa. Sabi ko sa kanya habang inaayos ang mga pyesa ng cellphone ng kliyente niya. An, kumalma ka nga. Mahinahong sagot niya. Magluto ka na lang ng pansit, tapos dadaan ako sa bakery. Bibilan ko ng maliit na cake si Jack. Ano, gano'n na naman. Last year, ganyan din ang ginawa natin ah. Magtiis-tiis muna tayo ngayon. Babawi rin ako sa susunod kapag nakakaluwag-luwag na tayo. Magsiselebrate tayo ng mas bongga. Jomar naman eh. Kailan pa ba tayo makakaluwag-luwag? Pamahal na lang ng pamahal ang lahat ng bilihin. Tapos ikaw, ayaw mo naman akong pagtrabahuhin. Ayaw mo din namang magturo. Pumasok ka man lang sana sa mga private schools para may fixed income ka buwan-buwan. Nito na naman bang pag-uusapan natin? Paulit-ulit ka na naman. Nakakarindi ka na. Ano bang gusto mong gawin ko? Puro tiis na lang ba tayo, Jomar? 8 taon na tayong nagtitiis. Kung ginamit mo lang sana yung pinag-aralan mo, hindi tayo magkakaganito. Sa sobrang galit ko, itinuro ko ang pinto. Maghanap ka ng paraan. Gusto ko na maipaghanda ng maayos si Jack. At huwag na huwag kang uuwi rito sa bahay hanggat wala kang naiuwing panghanda ng anak mo. Matapos umalis ni Jomar, para akong sirang plaka na hindi mapakali sa loob ng bahay. Lakad ako ng lakad habang pilit na kinakalma ang nanginginig kong katawan. Pero mas lalo lang nadurog ang puso ko nang lumapit sa akin ang panganay ko. Hawak-hawak ang maruming laruan at may nagniningning na mga mata. Mama, darating pa po ba si Clown? May malaking cake po ba ako gaya dun sa kapitbahay natin? Tanong ng anak ko habang nakatitig sa akin. Napakagat ako sa labi, Miss Heart. Hindi ko magawang titigan ang anak ko ng diretsyo. Masakit. Napakasakit para sa isang ina na wala kang maisagot, kundi ang pilit ng ngiti habang pinipigilan mong pumatak ang mga luha mo. Dahil sa matinding awa at kagustuhan kong mabigyan ng maayos na birthday ang anak ko, nagpa siya kong gumawa ng paraan.
Naalala ko bigla si Ninong Bong, ang ninong ko sa binyag na pulis. Mabilis akong nakiusap at ipinagkatiwala muna ang mga bata sa mabait naming kapitbahay. Ate, pwede bang pakibantayan muna sina Jack? May pupuntahan lang ako sandali. Pabalik din ako agad bago mag 9:00. Nang makasigurong maayos ang mga bata, halos patakbo kong tinahak ang daan patungo sa malaking bahay ng aking ninong. Pagdating ko sa mataas na gate ng bahay niya, kaagad akong kumatok. Hindi naman nagtagal ay mabilis na bumukas ang pinto. Bago pa man ako makapagsalita, ay marahas niyang hinawakan ang magkabila kong braso. Mabilis akong hinila papunta sa loob at agad na isinarado ang pinto. Ann, mabuti naman at naisipan mong dumalaw. Pabulong na usal niya bago ibinaon ang kanyang mga labi sa aking leeg na halatang sabik na sabik. Sus, miss na miss mo yata ako ah. Humahagik-gik kong sabi. Sobra. Kung hindi ka nga lang magagalit, ako na mismo ang pupunta sa bahay mo. Si Ninong Bong, Miss Hart, ay 53 anyos na. Kaedad lang ng aking ama. Isa siyang retiradong pulis, respetado sa aming lugar at walang sariling pamilya. Kaya naman, malaya siyang nakatira sa malaki at tahimik niyang bahay. Ang hindi alam ng lahat, lalo na ni Jomar, ay ang matagal na naming lihim. Matagal na kaming may relasyon ni Bong. Nagsimula ang lahat noong nag-aaral pa lang ako ng kolehiyo at kailangan ko ng tutulong sa mga bayarin sa eskwelahan. At hanggang ngayon, may namamagitan pa rin sa amin. Sa kanya ako pumupunta kapag meron akong kailangan, lalo na kapag pinansyal na ang usapan. Pero hindi lang naman pera ang habol ko sa kanya. Masasabi ko rin talaga na mahal ko siya. Kung hindi nga lang bawal ang relasyon namin sa paningin ng ibang tao, hindi na ako mag-aasawa ng iba. Bong, teka muna. Hingal kong pakiusap habang inaayos ang nagulo kong buhok. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng pera. Itinaas niya ang kanyang kilay habang ang mga mata ay nananatiling nakatitig sa aking mga labi. Pera? Bakit? Ano bang nangyari? Birthday kasi ng panganay ko ngayon, Bong. Wala man lang kaming maihain. Ayoko namang maging kawawang anak ko sa harap ng mga kapitbahay. Palagi na lang ganun. Baka naman, pwedeng makahingi sa'yo kahit magkano lang. Isang nakakalokong ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi niya. Sige. Ibibigay ko sa'yo kahit magkano ang kailangan mo. Pabulong niyang sabi. Basta, pagbigyan mo muna ako ngayon. Alam mo naman kung anong gusto ko, hindi ba? Napangiti ako kaagad nang marinig ko yon. Siyempre naman. Pili ang sagot ko habang nakatingin sa kanya ng malagkit. Kahit naman hindi mo ko bigyan ng pera ngayon, alam mo namang gagawin at gagawin ko pa rin yan para sa'yo. Walang paglagyan ng saya ang puso ko nang iabot niya sa akin ang 10,000 piso. Para akong nanalo sa loto, Miss Hart. Alam ko kasing mapapasaya ng perang ito ang mga anak ko. Agad akong umuwi at nagpatulong pa sa mga kapitbahay para makapaghanda. Bumili ako ng masasarap na pagkain, cake at mga makukulay na palamuti. Dinamihan ko rin ang mga lobo dahil yon ang request ni Jack. Sa tulong ng mababait naming kapitbahay, agad naming napagmukhang enggrande ang bahay namin. Nang nakahanda na ang lahat, tuwang-tuwa ang mga bata pati na ang mga bisita. Pero lalo pang naging masaya ang lahat nang biglang dumating si Ninong Bong. Hindi lang siya, dahil may dala pa siyang 2 masayahing clowns na kumakaway, dahilan para magsigawan ng mga bata. Surprise! Happy birthday, Jack! Masayang bati niya habang nakangiti. Napatitig ang anak ko. Nanlaki ang mga mata at halos magtatalon sa matinding kagalakan. Kitang-kita ko ang purong kaligayahan sa mga mata ng aking mga anak habang nakikipaglaro sa mga bisita. Sa mga sandaling yon, Miss Hart, nakaramdam ako ng saya. Nakuha ko ang pangarap kong party para sa anak ko. Ngunit habang pinapanood ko ang mga anak ko na masaya naglalaro kasama si Bong, na kung umasta ay parang ama nila,
Biglang sumagi sa isip ko si Jomar. Nasaan na kaya ang asawa ko? At ano ang magiging reaksyon niya kapag naabutan niya ang ganitong kabonggang selebrasyon sa bahay namin? Nakatayo kami ni Bong sa harap ng makulay na tarpaulin habang nakapagitan sa amin ang dalawa kong anak. Nakatapat ang kamera ng cellphone at nakangiti kaming lahat. Parang isang perpekto at masayang pamilya na nagpapakuha ng family photo. Nang biglang bumukas ang pinto. Doon ay tumambad ang aking asawa. Basang-basa siya ng pawis at halatang nagmamadaling umuwi. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang 3 pirasong lobo. Habang sa kanan naman ay may bitbit siyang maliit at simpleng cake. Napatigil siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang setup sa loob ng bahay namin. Ang malalaking balon, ang 2 clown na nagpapatawa sa sulok, ang napakaraming pagkain sa mesa, at si Ninong Bong nakatabi ng mga anak namin. Inilapag niya ang bitbit niyang maliit na cake sa mesa habang unti-unting nanlilisik ang mga titig niya sa akin. Nilapitan niya ako at hinila papunta sa gilid. Ano to? Tanong niya habang nakatitig sa akin. Saan nanggaling ang lahat ng to? Saan ka kumuha ng pambili? Humarap ako sa kanya. Nilabanan din siya ng malamig at masungit na tingin. Bakit ba nagtatanong ka pa? Sponsored yan ni Ninong Bong. Pabalang kong sabi sabay turo kay Ninong. Nahiya naman kasi ko sa'yo, di ba? Dumating si Ninong. Nakitang walang-wala tayo kaya siya nang nagkusang magbigay ng panghanda at magdala ng clown para sa mga anak mo. Nakita ko ang matinding hiya at sakit. Galit na gumuhit sa mukha ni Jomar. Hindi ba sabi ko kahit simplihan lang muna natin ngayon? Para namang napakawalang kwenta kong tatay niyan. Bulong niya sa akin habang nanginginig ang boses. Naghanap ako ng paraan. Nagbenta ako ng mga pyesa ko para lang maibili ng cake yung bata. Tapos makikita ko to. Pero imbis na maawa at intindihin siya, lalo ko pang tinaasad ang kilay ko. Naghanap ng paraan? Yan? Nakataas kilay kung itinuro ang maliit na cake na dala niya. Jomar, maawa ka naman sa sarili mo. Kung ayaw mong napapahiya at natatapakan yung pagkalalaki mo, galingan mo namang kumita ng pera. Hindi yung puro pride at katigasan ng ulo yung pinapairal mo. Natigilan siya at halatang hindi inaasahang maririnig ang mga ganoong salita sa akin. Sa mga sumunod na araw, kapag umaalis si Jomar papuntang palengke para magtrabaho, isinasama ko ang mga anak ko paalis sa maliit naming bahay. Agad ko silang dinadala sa malaking bahay ni Ninong Bong. Doon, Miss Hart, ramdam na ramdam ko ang kaginhawahan. Sagana ang refrigerator sa masasarap na pagkain. Naka-aircon ang buong bahay at naka-cable ang TV para sa mga bata. Matagal ko na rin ginagawa to kapag wala ang asawa ko, kaya naman naging kampante na rin ako. Hindi rin naman kasi siya nag-iisip ng iba dahil alam niyang kay Ninong lang naman kami pumupunta. Pero isang hapon, habang masaya kaming nanonood ng TV sa bahay ni Ninong, isang malakas na katok ang sumira sa pagpapahinga namin. Ako ang nagbukas ng pintuan at doon ay tumambad si Jomar. Pawisan, nanlilisik ang mga mata at nanginginig ang buong katawan sa sobrang galit. Jomar, anong ginagawa mo rito? Gulat kong tanong. Hindi siya sumagot sa akin. Sa halip, inihagis niya sa gitna ng mesa ang tablet ng anak namin. Ipinadala ko kasi ito sa kanya para gawin dahil naibagsak ni Jack. Nakabukas doon ang isang video file. Nang tingnan ko yon, halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Nahagip pala kami ni Ninong sa video ni Jack. Nung nagkukunwari itong nagba-vlog, kitang-kita sa background ang ginagawang paghalik at paghaplos sa akin ni Bong noong nagtago kami sa kwarto. Kaya pala, sigaw niya, kaya pala tuwing umaalis ako dito kayo pumupunta. Kaya pala sponsored yung birthday party na yan. Kaya pala konting problema lang natin tumatakbo ka agad sa ninong mo. Pinagpalit mo ko. Pinagpalit mo ang pamilya natin sa matandang yan.
Nataranta ako at napalingon kay Bong na mabilis na lumabas mula sa kwarto. Natakot ako, Miss Hart, dahil baka magpang-abot silang dalawa, pero hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nung panahong yon dahil parang umakyat din sa ulo ang lahat ng galit ko. Ano naman ngayon, Jomar? Sigaw ko pabalik sa kanya. Tingnan mo nga yung sarili mo. Anong maipapakain mo sa mga anak mo? Samantalang dito, hindi nagugutom ang mga bata. Hindi ko kasalanan kung naghahanap ako ng buhay na hindi mo maibigay. Walang hiyakaan. Sigaw ni Jomar habang umaagos sa mga luha niya. Nagpapakahirap ako. Nagtitiis ako para lang may mauwi sa inyo araw-araw. Lahat ng pang-iinsulto mo tiniis ko. Pero ito pala ang ginagawa mo. Baboy ka. Mas baboy ang buhay na ibinibigay mo sa amin. Pabalang kong sagot. Kung ginamit mo yung diploma mo, hindi ako hahantong sa ganito. Kasalanan mo rin kung bakit ganito ang sitwasyon natin. Wala kaming naayos nung araw na yon, Miss Hart. Noong araw ding yon, naghiwalay kaming dalawa ni Jomar. Bit-bit ko ang dalawa naming anak, tuluyan na po kaming lumipat sa bahay ni Bong. Wala namang naging problema sa kanya dahil ang gusto lang naman niya ay araw-araw niya akong kasama. Para sa akin, total ay nabuko na rin naman na kami. Paninindigan ko na lang. Pero para hindi ako mapintasan ng pamilya ko, Miss Hart, ang sinabi ko na lang sa mga magulang ko na nasa probinsya ay nakikita rin muna ako kay Ninong dahil malaki naman ang bahay niya. Wala po silang kaalam-alam sa katotohanan na ako ang may kasalanan sa paghihiwalay namin ni Jomar. Si Jomar naman po ay pumupunta pa rin sa bahay ni Bong para bisitahin ang mga bata at mag-iwan ng kaunting sustento mula sa kinikita niya sa palengke. Miss Hart, tuwing pumupunta si Jomar sa bahay ni Ninong Bong, kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding sakit at panliliit. Alam kong nadudurog ang pagkalalaki niya tuwing nakikita niya kami ni Ninong na magkasama. Pero mas pinili ko na lang na huwag siyang intindihin. Ang importante lang sa akin ay ayos kami na mga anak namin. Kaya naman niya ang sarili niya. Ewan ko ba, Miss Hart? Siguro, dahil na rin sa mataas kong pride. Ang gusto ko kasi, maramdaman niya kung gaano siya nagkulang. Gusto ko na gawin niya ang mga sinasabi ko sa kanya para makaahon na kami. Babalikan ko naman siya kung nakita ko na kaya niya na talaga kaming buhayin. Lumipas ang 3 buwan, Miss Hart. Sa totoo lang, masarap naman talaga ang buhay sa piling ni Bong. Wala na akong kailangang alalahanin pagdating sa pagkain, mga bayarin, at sa kung ano-ano pang kailangang pagkagastusan. Pero unti-unti kong napapansin ang pagbabago sa pakikitungo niya sa mga anak ko. Si Ninong kasi, matandang binata at nasanay sa tahimik na bahay. Dahil doon, mabilis uminit ang ulo niya sa 2 kong anak. Palagi silang sinisermonan tuwing naglalaro. Ayaw na ayaw niya ng maingay. Ayaw niya ng makalat sa sala at higit sa lahat, ayaw niyang hinahawakan ang mga gamit niya sa bahay. Noong una, pinagsasabihan niya lang ang mga bata at pinangangaralan. Pero habang tumatagal, kapag hindi agad sumusunod ang mga bata, nagsimula na siyang mamalo. Miss Hart, masakit para sa akin tuwing nakikita kong umiiyak ang mga anak ko habang pinapalo sila ni Ninong ng tsinelas. Pero ang masama rito, hindi ako makapalag ng husto. Natatakot ako na baka pag pumatol ako o makipag-away sa kanya, palayasin niya kami at bumalik ulit kay Jomar. Ayokong isipin ni Jomar na nilunok ko lang ang lahat ng sinabi ko at sa huli, sa kanya pa rin ako uuwi. Isang araw, inutusan ako ni Bong na mamalengke para sa tanghalian namin. Habang naglalakad ako sa gitna ng palengke dala ang basket, napadaan ako sa pwesto ng asawa ko. Pero napahinto ako sa aking lakad at nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Si Jomar may kasama ng ibang babae sa pwesto niya. Hindi lang basta kasama, Miss Hart. Nakakapit pa ang babae sa braso niya na parang linta habang nag-aayos sila ng tempered glass. Nagtatawanan pa sila na para bang napakasaya nila at kinikilig pa. Mabilis akong lumapit at hinarap sila.
Jomar, ano to? Galit kong tanong sabay turo sa babae. Sino yung babaeng yan? Taas kilay akong tinitigan mula ulo hanggang paa ng babaeng linta. Bago pa makasagot si Jomar ay sumabat na agad ang babae. Ako ang girlfriend niya. Pabalang at napakamaldita niyang sagot. Ikaw ba yung walang yang asawa na nanlalaki at pinagpalit siya sa matandang pulis? Aileen, huwag mo na siyang patulan. Awat ni Jomar. Excuse me lang ha, homewrecker. Bulyaw ko sa kanya. Kasal kami ng asawa ko. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Kahit anong gawin mo, ako pa rin ang legal wife niyan. Sigaw ko sa kanya habang pilit kong hinahawakan ang kamay ni Jomar. Pero iniiwas niya ang kamay niya sa akin. Kasal? Pero iniwan mo para sa pera? Tumawa pa nang nangaasar ang babae. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Manloloko ka na nga tapos ngayon, magbibida-bida ka rito? Huwag ka nang magmalitis, Ann. Sikat na sikat ka na rito. Kaya kung ako sa'yo, magtago ka na lang doon sa bahay ng matandang hukluban na kabit mo. Kung hindi lang po sana dumarami ang mga nakikinig sa amin, talagang papatulan ko yung babae. Napakatabil lang ng bibig kahit hindi naman kagandahan. Ang kinaiinis ko lang at ikinasasama ng loob ko, Miss Hart, hindi man lang ako sinuyo ni Jomar. Tapos malalaman ko na may ibang babae na rin pala siya. Sobrang sakit. Naghihintay ako ng paramdam niya. Hinihintay ko ang pagsuyo niya pero ipinagpalit niya na pala ako sa iba. Kung umasta siya ngayon, parang wala na kami sa kanya. Ano po ang gagawin ko, Miss Hart? Hiwalayan ko na kaya si Bong at pilitin na magkaayos ulit kami ni Jomar. Pero paano naman kapag hindi na ako tinanggap at mas pinili niya na ang babaeng linta na yon? Maraming salamat po sa pagkikinig ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Ann.